Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. So, I didn't see you for a while. Anyways. Eto na tayo. Meron lang tayong konting balik-taktakan na gagawin. So, ito nga po. Itong mga nangyayari ngayon dyan sa gobyerno na naman na nagagalit pa yata itong si Bangag dahil nagkaroon bigla-bigla ng emosyon ang baha at na-overwhelm daw. Ang flood control daw ay na-overwhelm sa baha. So, sa kamalas-malasan, pati yung flood control na bakod ay nagkaroon ng emosyon at na-overwhelm daw sa lakas ng baha. Wow. Na parang ang gusto niyang sabihin, magtiis na lang muna kayo dahil yung flood control na pinagawa ko ay hindi kinaya ang baha at na-overwhelm siya sa lakas ng baha. Yun ang ibig niyang sabihin. So, magtiis-tiis muna kayo. Sabi ni Bangag. At siya pa yung galit. So, nakakahiya naman sa kanya, diba? Parang, wag nyo kasing ginagalit si Bangag. Kasi naman hanap kayo ng hanap sa flood control. Eh, syempre, hindi nyo makikita yun. Kasi naibulsa na nila yun eh. Obvious naman, diba? Eh, kung hahanapin nyo pa, eh, natural maiinis sila. Eh, sila na nga lang yung nagnanakaw, diba? Tapos sila pa ba yung mag-i-explain? Diba, hindi na nila i-explain yung kasi nakakahiya naman sa atin. Diba, nakakahiya naman sa kanila kung mag-i-explain pa sila nasaan, nasaan yung flood control. So, kung na-fact check yung kanilang flood control at nakita na 5% or wala pa nga 2% nga lang na may bakal yun eh, kung may bakal man. Pero ang tingin ko walang bakal yun eh. Nasisilaw ako mga friendship. Masyadong ang tirik ng araw ngayon dito sa Vancouver. Anyways. So yun nga. So, ang ibig sabihin ni Bangag is wag nating hahanapin yung flood control dahil naibulsa na nila yun. Kaya naiinis siya. Wag natin siyang inisin. Kasi nakakahiya naman sa kanya, di ba? Kung iinisin natin siya at hahanapin yung flood control. Di ba? Hiyang-hiya naman tayo sa kanya. At sa mga bakulaw na tong magnanakaw ng mga tao sa gobyerno na mga nagsama-sama para dekwatin ang pera ng taong bayan. Nakakahiya naman kasi sa kanila kung tatanungin natin kung saan napunta yun. So, wag kasi kayong nagtatanong. Wag kasi kayong nagtatanong mga vloggers, Tolbisda, mga Banateros, Princess Maui, PH Update, Boss Dada, Banat Bay, Coach Oli, Jay Guevara, sino pa ba? Master Judea, VMR Channel, at kung sino-sino pang mga vloggers na nagmamalasakit sa taong bayan. Huwag nyo kasing tinatanong sa vlog nyo kung nasaan yung flood control. Kasi nakakahiya naman sa kanila, diba? Kakahiya naman kung itatanong natin saan nila dinala yung pera ng taong bayan, di ba? So, wag kayong magtatanong next time, ha? Umayos kayo, mga vloggers at mga kapilipinuhan at mga taong bayan. Never ask where does the money goes for the flood control. Kasi nakakahiya naman kay Bangag. O, tinan nyo, ginalit nyo tuloy siya. Nanggigigil tuloy siya sa galit, di ba? So, nakakahiya naman sa kanya. Ano, mag-i-explain pa ba siya sa atin, di ba? At so, nakakahiya naman kung mag-i-explain pa siya, right? What can you say, guys? Anyways, ito namang si Romualdez, ang kapal na mukha nung kanyang statement ba yun?
Parang meron akong nabasa na hindi raw siya papayag sa kasamaan at kadiliman. What the heck? Parang kausap niya yung sarili niya. Actually, hindi niya parang kausap. Kausap niya pala yung sarili niya. Kausap niya yung sarili niya habang sinasabi niya yun. Sabi niya, hindi ako papayag sa kasamaan mo, myself. Kaya hindi ako papayag na ikaw lang yung dumidekwat sa pera ng taong bayan. Kaya myself, sabi niya ganun, I will dekwat the money of the people of the world. And saka na ako mag-e-explain kapag hinabol na ako ng mga otoridad at mga nasasakupan. Ay, nakakaloka itong mga taong to, no? Parang tayo yung mag-a-adjust sa kanila. You know what? I feel bad for the Filipinos, to be honest, na meron tayong klaseng ganyang gobyerno ngayon na sila pa yung nagagalit kapag sila yung nakaka-agrabyado. Nakakahiya naman sa kanila, di ba? Ay, nako. Huwag nyo kasing tinatanong sila kung kailan nila ibabalik yung mga dinekwat nila sa taong bayan. Huwag kasi ganun. Dapat, pag may dinedekwat sila sa taong bayan, hayaan nyo lang sila kung magpapakasasa sila. Dahil eventually, matitigok din naman yung mga yan. Hula ko nga dyan, magkakasakit na malulubhang sakit yung mga yan. Hindi naman sa pinapanalangin ko, diba? Pero kasi ang karma, ganyan siya magbalik ng karma sa masasamang tao. So, bibigyan ka lang naman niya ng sakit na hindi mo kakayanin, na mismo ang salapi mo ay hindi ka maililigtas. O kaya, yung mga mahal mo sa buhay ang bibigyan niya ng malubhang sakit na wala kang magagawa, na kahit yung mga bilyon-bilyon at trilyong dinekwat mo sa taong bayan ay walang magagawa para madugtungan ang buhay ng mga taong binigyan ng sakit ni Karma Bells. So, yun. Kaya naniniwala naman ako na sa kabila ng ganitong mga pangyayari sa buhay ng mga Kapilipinuhan sa Pilipinas, naniniwala pa rin ako na mayroong karma na nararapat at darating sa kanila, at yun ang maghuhusga sa kanila. Naniniwala akong mangyayari yan. Anyways, tayo ay magbulay-bulay at antayin ang panahon na yan. Kasi ngayon, nasa kapangyarihan sila eh. There's really nothing you can do about it right now. Pero pwede, meron naman pwedeng gawin. Antayin natin si VP Sara na siya ang mag-umpisa ng laban. Na kapag sinabi niyang, okay, gora na tayo, fight na to. Ganon, gumanon si VP Sara. Everyone will follow. Kasi Filipinos are resilient and nag-aantay lamang sila ng tamang panahon kung kailan talaga sila lalaban. So, wag tayong mawalan ng pag-asa. Anyways, sandito na ako sa aking destinasyon. Mag-ingat tayong lahat and God bless everyone. Thank you for listening kahit ko konti pa lang ang subscriber ko. Alam ko na isang araw, maririnig niyo rin yung mga sinasabi ko. Okay? God bless everyone. Have fun. Ingat. Tuloy lang ang laban. TDS here. Please like, subscribe, comment, and share. Bye.